Tahimik at makapangyarihan. Lihim na hakbang ng Ukraine sa loob ng Russia na gumiba sa estratehiya ng digmaan ni Putin para sa 2025. Dalawang opensiba ang ginawa ng Ukraine laban sa Russia, kabilang ang isa sa sinakop nitong teritoryo na hindi inianunsyo. Ngunit malaki ang naging epekto sa plano ng digmaan ni Putin. Pinatigil ng lihim na opensiba ang Russia sa pag-angkin ng Donetsk at naglatag ito ng pundasyon para sa mas malalaking pangyayari sa digmaan sa Ukraine. Simple lang plano ni Putin para 2025. Habang nagkukunwaring may usapang kapayapaan, maglulunsad siya ng malaking opensiba tuwing tag-init na may dalawang pangunahing layunin. Layunin nilang sakupin ang lungsod ng Pokrovsk sa Donetsk Oblast. At kapag nakuha na ito ng Russia, naniniwala si Putin na oras na lang ang hinihintay bago bumagsak ang natitirang Donetsk. Pangalawa, layunin ng Russia na magtatag ng buffer zone sa Sumy Oblast hanggang Kharkiv Oblast para maiwasan ang muling kontra-opensiba ng Ukraine sa Kursk. Noong Agosto 2020, nakuha ng Ukraine ang 300 at 70 milya kwadrado ng teritoryo sa oblast na yon, habang 80,000 sundalo ang nawala sa Russia sa pagtatangkang mabawi ito. Handa na ang plano. Kunin ang Pokrovsk at protektahan ang mga rehiyong hangganan ng Russia. Pinahina ng Ukraine ang mga planong iyon sa 3 lihim na opensiba. 2 sa Russia at 1 na pumigil sa Russia sa Pokrovsk. Napilitan si Putin na panatilihin ang alamat ng tagumpay ng Russia. Noong Pebrero 6 inilahad ni Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, ang mga hakbang ng Ukraine noong unang bahagi ng 2025 para pigilan ang estratehiya ng digmaan ng Russia. Noong 2025, nagsagawa ang puwersang pananggulan ng Ukraine ng 3 opensiba. 2 ay sa teritoryo ng Russia, sa Belgorod at Kursk. Ayon kay Syrskyi, ang ikatlong operasyon ay sa direksyon ng Dobropilya. Lumipat ang Ukraine mula depensa sa opensiba. Alam ang mga plano ni Putin. Napilitan ang presidente ng Russia na maghinay-hinay sa pamamagitan ng matinding pagtama sa Russia sa 3 mahahalagang lokasyon. Kaya't nasiguro na hindi makakamit ng opensiba ng tag-init ang mga layunin nito. Nabigo ang opensibang iyon. Tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin nito para sa Russia sa ilang sandali. Ayon kay Syrskyi, nagkaroon ng 3 lihim na operasyon ng Ukraine sa Kursk, Belgorod at Dobropilya, sabi ng Euromaidan Press. Dagdag pa ni Syrskyi, hindi ito inianunsyo sa publiko. Bagaman di sinabi ni Syrskyi kung ano ang ginawa ng Ukraine para sirain ang mga plano ng Russia sa 2025, may ulat tungkol sa 3 rehiyong binanggit niya na nagbibigay pahiwatig. Magsimula tayo sa Kursk. Sa pagtatapos ng 2024, tila natapos na ang kontra-atake ng Ukraine sa Kursk. Nagtipon ang Russia ng puwersang humigit kumulang 50,000 sundalo, kabilang na ang nasa 10,000 hanggang 12,000 tropang North Korean upang itaboy palabas ang Ukraine. Sa kabuuan, naging matagumpay ang operasyon para sa Russia kahit na napakalaki ng naging kapalit nito na nabanggit natin kanina sa video. Hindi alam ng marami, hindi tuluyang nawala ang Ukraine mula sa Kursk. Noong 2025, noong simula ng taon, naglunsad ang Ukraine ng biglaang opensiba sa rehiyon na ikinagulat ng Russia. Ayon sa The Guardian, inilunsad ito para makuha ang atensyon ng papasok na United States Pangulo Donald Trump. Naglabas ng mga video ang mga Russian channel na nagpapakita ng mga armor ng Ukraine na gumagalaw sa tinatawag ng mga channel na iyon na carousel upang maghatid ng mga infantry papunta sa rehiyon ng Kursk. Particular, ipinakita sa mga larawan ang mga armored column ng Ukraine na sumusulong sa mga natatakpan ng niyebeng bukirin ng isang baryo na tinatawag na Bolshoya Soldatskoye na matatagpuan sa hilagang silangan ng bayan ng Sudzha na nakuha ng Ukraine sa unang opensiba sa Kursk. Iniulat ng Guardian na 42 labanan ang naganap doon noong Enero 5 at 12 ay patuloy pa noong ulat. Mga 1 buwan matapos nito, idinagdag ng Euronews na nagawang sumulong ng mga puwersa ng Ukraine ng humigit kumulang 5 kilometro o mga 3.1 milya papasok sa Kursk. Pangunahing ginamit ang Sudzha-Obian Highway para umabante at nagawa pa ng Ukraine na masakop ang ilang mga baryo sa direksyon ng Ulanok at Cherkaskia Konopelka. Ayon sa Euronews, sinabi ng Institute for the Study of War na walang ebidensya na narating ng Ukraine ang Ulanok. Pero baka hindi iyon ang punto. Kung ang opensiba noong 2025 ang tinutukoy ni Syrskyi, malamang hindi talaga ang layunin ang mabawi ang teritoryong nawala sa Ukraine sa Kursk. Layunin ng Russia na gamitin ang tag-init para gumawa ng buffer zone sa Sumy
at posibleng Kharkiv Oblasts. Isipin mo kung paano sana lilikha ng Russia ng buffer zone na iyon. Nakapagtipon na ito ng libu-libong sundalo sa Kursk para paalisin ang Ukraine. Malinaw na ang natitirang puwersa ay lilipat sa Sumy at Kharkiv matapos mapaalis ng Ukraine mula sa Kursk. Sa lakas na iyon, matapos maglatag, nabigyang daan ang Russia na magpadala ng mas maraming puwersa sa Kursk. Pero sa opensiba ng Ukraine noong Enero, napigilan sana ang mga planong iyon. Ang mga sundalong muling lumalaban sa pagsulong ng Ukraine sa Kursk ay hindi na maaaring ipadala sa Sumy o Kharkiv para gumawa ng buffer zone. Maaaring gamitin ng Ukraine ang ikalawang opensiba para mas pahinain ang puwersa ng Russia sa Kursk. Ibig sabihin, ang sinumang tumawid sa hangganan papuntang Sumy o Kharkiv ay pagod at madaling mabiktima ng depensa ng Ukraine roon. Sigurado tayo, walang matibay na buffer zone sa Ukraine. Ang Operasyong Kursk noong 2025 ang nagbigay daan sa pagbagsak ng estratehiya ng Russia para sa summer buffer bago pa ito magsimula. Samahan kami para ipaliwanag kung paano nakaapekto ang kontraopensiba ng Ukraine sa mga plano ni Putin sa Pokrovsk sa ilang minuto. Bago dyan, dapat din nating talakayin ang Belgorod, isang rehiyon sa hangganan ng Russia na alam ni Putin na mahina rin sa opensiba ng Ukraine. Ang buffer zone na planong likhain ng Russia ay magpoprotekta sana sa Belgorod gaya ng sa Kursk. Dito rin papasok ang pangalawang lihim na opensibang binanggit muli ni Syrskyi. Wala pang binanggit na detalye si Syrskyi ukol sa opensibang ito. Ngunit malamang tinutukoy niya ang aksyon ng Ukraine noong Marso 2025 hanggang Abril. Noong Marso 23, iniulat ng Newsweek na tumigil ang opensiba ng Russia sa Ukraine habang nagsimula ang kontra-opensiba ng Ukraine sa Belgorod. Ayon sa ulat, umatras na ang Ukraine mula sa rehiyon ng Kursk sa kanluran ng Belgrade. Ang mga puwersang nag-oopensiba sa Kursk noong unang bahagi ng 2025 ay inilipat sa Belgorod na nagdala ng bagong problema sa Russia. Dahil malaya na ang Kursk, theoretical ay maaaring magpadala ang Russia ng tropa sa Sumy at Kharkiv para gumawa ng buffer zone na gusto ni Putin. Sa halip, ang paglusob ng Ukraine sa Belgorod ay muling nagpalihis sa mga sundalong Ruso. Pinilit silang pumunta sa silangan papuntang Belgorod upang harapin ang panibagong opensiba ng Ukraine na layuning pahinain sila. Ang dahilan kung bakit mukhang ito ang pinakamalamang na lihim na opensiba na tinutukoy ni Syrskyi ay dahil hindi ito kinumpirma ng Ukraine noong panahong iyon. Ayon sa Newsweek, sinabi ng Russia na inatake ng Ukraine ang Belgorod sa kabila ng hangganan. Ayon sa ulat, nakatuon ang mga pag-atake sa mga baryo ng Plesha at Demidovka sa timog ng Kursk. Ayon sa Russia, inatake ng Ukraine ang mga baryo gamit ang 200 sundalo at 5 tangke, kaya rumesponde ang militar ng Russia. Sabi ng mga blogger, napalawak ng Ukraine ang puwersa ng Russia dahil sa pagsalakay. Pero giit ng Russia, napigilan at winasak nila ang opensiba ng Ukraine. Pero mukhang hindi ito ang nangyari. Malalaman lang ito pagdating ng Abril 1, iniulat ng Kiev Independent ang kumpirmasyon ni Pangulong Volodymyr Zelensky sa presensya ng mga tropang Ukrainian sa Belgorod. Ayon sa ulat, layunin ng pagsalakay na bawasan ang presyon sa mga tropang Ukrainian sa Kursk. Gumamit ang Ukraine ng mekanisadong pag-atake gamit ang mga sasakyang pang-inhinyero para alisin ang hadlang at mina sa daraanan ng kanilang sundalo papuntang Belgorod. Sa pangkalahatan, mukhang wala namang masyadong mahalagang teritoryong nakuha ang Ukraine. Ayon kay John Hardy, Deputy Director ng Russian Program sa Foundation for the Defense of Democracies. Gayunpaman, tulad ng nangyari sa pagsalakay sa Kursk, hindi naman talaga ang pagkuha ng teritoryo ang layunin. Pinipigilan lang ng Ukraine ang Russia. Hinahadlangan nito ang mga plano ni Putin ngayong tag-init sa pagsira ng mas maraming sundalo ng Russia sa mga border region. Kapag mas mahina ang puwersa, mas maliit ang tsansa ng Russia na makabuo ng buffer zone na iniutos ni Putin. Makikita natin na epektibo ang lihim na estratehiya ng Ukraine. Nabigo ang mga plano ni Putin para sa Sumy at Kharkiv. Paalala, pinapanood mo ang The Military Show kung saan laging buo ang larawan. Mag-subscribe para sa higit pang balita at updates. Dahil dito, babalik tayo sa Pokrovsk. At ang ikatlo sa mga opensiba na binanggit ni Syrskyi, hindi tulad ng dalawa na natalakay na natin, itong ikatlong opensiba ay hindi naganap sa teritoryo ng Russia. Nangyari ito sa teritoryong ninakaw ng Russia mula sa Ukraine.
Ibig sabihin, nagawa ng Ukraine na magsagawa ng isa pang opensiba sa harap at likod ng mga linya. At ito ay mahalaga. Pero sandali lang, palagi nating binabanggit ang Pokrovsk. Pero ang opensiba na tinutukoy ni Syrskyi ay sa Dobropilya, tama iyon. At iyon ang dahilan kung bakit ito mahalaga. Maaaring hindi Pokrovsk ang Dobropilya, pero kabilang ito sa Pokrovsk Rayon, na halos katumbas ng distrito ng Pokrovsk. Particular, ang Dobropilya ay mga 22 kilometro o mga 13.6 na milya hilaga ng Pokrovsk, kaya gusto ito ng Russia. Sa pagkontrol sa Dobropilya, magkakaroon ang Russia ng isang pamayanan na magsisilbing panimulang punto para sa mga susunod na opensiba laban sa Pokrovsk. Magkakaroon din ng access ang Russia sa Dobropopily-Krematorsk Highway sa Donetsk na magpapadali sa pag-abante nito patungo sa isa pang mahalagang lungsod na kailangan ni Putin bago ang pag-angkin sa Donetsk. Pagsapit ng Agosto 2025, nasakop ng militar ng Russia ang ilang maliliit na pamayanan sa direksyon ng Dobropilya, tulad ng Vasily, Kusharivya at Zolotily Kolodyas. Pinipilit nitong makatawid sa Dobropily-Krematorsk Highway para makapwesto sa Novovodinnya at Petrivka. Kung hindi napigilan ang puwersa ni Putin, baka nabuksan na ang daan papuntang Dobropilya at Pokrovsk. Kumilos ang Ukraine noong Agosto 11, araw ng ulat ng kalayaan ng Kiev, at inilunsad ang opensiba sa Dobropilya. Tumagal ang opensiba hanggang huli ng Nobyembre at nagtagumpay sa pagbawi ng maraming nasakop ng Russia. Naibalik ang sitwasyon sa Dobropilya gaya noong simula ng tag-init. 3 araw matapos ilunsad ang opensiba, sinabi ng tagapagsalita ng Ukraine na si Andriy Kovalev na napigilan nila ang pag-usad ng Russia at naistabilisa ang sitwasyon sa Dobropilya. Mahalaga ang pagpapadala ng unang Azov Corps dahil tumulong sila sa iba pang unit sa Dobropilya para pigilan ang Russia. Pagkatapos nito, nagsimula ang pagbawi. Noong Agosto 17 nabawi ng Ukraine ang ilang pamayanang kinuha ng Russia sa Dobropilya-Krematorsk Highway. Mabilis tayong umusad hanggang katapusan ng Setyembre at sinabi ni Syrskyi na naging matagumpay ang opensiba ng Ukraine kaya nabawi nila ang 175 na kilometro kwadrado o humigit kumulang 67.5 na milya kwadrado ng teritoryong sinakop ng Russia. Sa Dobropilya, nabawi ang mga tagumpay ng mga nakaraang buwan. Sabi ni Syrskyi, dahil sa mahusay na plano at tapang ng ating tropa, ilang unit ng kalaban ang napalibutan. Noong Nobyembre 29 inihayag sa telebisyon ng Ukraine ni Teniente General Oleg Apostol, commander ng Air Assault Forces, ang pagtatapos ng opensiba sa Dobropilya at natamo na ng Ukraine ang layunin nito. Napaalis na ang mga Ruso sa Dobropilya. Tungkol naman sa Pokrovsk, na gustong makuha ni Putin, ito ang sinabi ni Apostol. Matatag pa rin ang Pokrovsk, naroon pa ang ating unit at may mga lugar na kontrolado natin. Hindi ko akalaing i-report ng kalaban na lubos na nilang nasakop ito at hindi rin iyon agad mangyayari. Hindi pa rin nangyayari ito ngayon. Nabigo na ang opensiba ngayong tag-init, lalo na kung isa sa alang-alang na pinalawig pa ito ni Putin hanggang Nobyembre. Dahil dito, nabigo ang 3 opensiba ng Ukraine at nabasag ang plano ng digmaan ng Moscow para sa 2025. Ano ang epekto ng tag-init kay Putin? Nabigong makagawa ng buffer zones ang Russia sa Sumy o Kharkiv. Ang opensiba sa Kursk at Belgrade ay nagpatunay nito dahil lalong napagod at na-stretch ang mga tropa ng Russia. Pagkatapos ng mga opensiba, halos walang natira sa Russia para gumawa ng buffer zones. Ngayon, patuloy pa rin nilang inaatake ang mga hangganan ng Ukraine. Noong ika-8 ng Pebrero, naiulat na ang mga pagkalugi ng Russia ay katumbas ng halos 2 batalyon sa loob lamang ng 24 na oras dahil sa mga pag-ataking ito. Ipinapakita nito kung gaano kaayos ang naging resulta ng buffer plan. Tungkol naman sa Pokrovsk, nananatili pa rin itong hawak ng Ukraine kahit na maling ipinahayag ng Russia na nasakop na nila ito. Ayon kay Colonel Volodymyr Polevy, pinuno ng komunikasyon ng Ukraine Air Assault Forces ika-7 Rapid Response Corps, unti-unting umaatras ang Ukraine mula sa lungsod noong Pebrero 7. Taktikal at matalino ang pag-atras dahil bawat pulgada papuntang Pokrovsk na nakukuha ng Russia ay kapalit ng maraming dugo ng kanilang militar. Balikan natin ang ginawa ng Ukraine sa Kursk at Belgorod ngayong 2025. Inatake nila, umatras,
Iniwan ang wasak na puwersa ng Russia kaya walang buffer zones. Ganito rin ang nangyayari ngayon sa Pokrovsk. Maaaring makuha ng Russia ang lungsod. Pero pag nakuha nila ito, halos mahina na ang puwersa ng Pokrovsk bago pa harapin ang mas mahirap na fortress belt ng Donetsk. Kung hindi mo nakuha, ang Pebrero 7 ay hindi tag-init ng 2025. Tumagal ng mahigit 6 na buwan ang Pokrovsk lampas sa inaasahan at maraming sundalong Russian ang namatay. Pilit nilang kukunin ito agad. Ipinapaabot namin na ang ginawa ng Ukraine noong 2025 ay maaaring naging pundasyon ng mga gawain nito sa unang bahagi ng 2026 bago nating gawin yon. Ito ang epekto ng bigong opensiba ng Russia ngayong tag-init dahil sa tatlong lihim na opensiba ng Ukraine. Sabi ng Atlantic Council, ang kabiguan ng opensiba ni Putin ngayong tag-init ay dapat magpabagsak sa alamat ng hindi maiiwasang tagumpay ng Russia. Matagal na naimpluwensyahan ng pinalaking lakas militar ng Russia ang pananaw sa digmaan sa Ukraine. Ayon sa Council, nawala na ang ideyang iyon. Mas mababa na ngayon ang tingin ng mundo sa Russia kumpara noong simula ng pananakop ni Putin sa Ukraine. Nabunyag na panlilinlang lang ang mga alamat na ginawa niya. Ibig sabihin, mas hirap na ang Russia kontrolin ang reaksyon ng mundo sa kanilang pananakop. Kabiguan sa loob ng kabiguan ito. Ang tatlong opensiba ng Ukraine ay sumira sa mga plano ng Russia para sa digmaan sa 2025 at winasak din ang plano ni Putin na impluwensyahan ang pandaigdigang komunidad. Balikan natin ang nangyayari sa Ukraine matapos pumalpak ang mga plano ni Putin. Ayon kay Syrskyi, noong Pebrero 6 simula pa lang ang tatlong lihim na opensiba. Tinatayang isang kapat ng mga labanan sa frontline ay dulot ng opensiba ng Ukraine. Posible ba yon kung hindi kumilos ang Ukraine noong 2025? Mukhang malabo. Sapat na ang paghina ng mga puwersa ng Russia, kaya't nagagawa na ngayon ng Ukraine na maglunsad ng mas marami pang opensiba na layunin nilang gamitin upang mabawi ang mga teritoryong inangkin ng Russia. Kung matupad ang inaasahan ng Ukraine, maaaring mabawi nila ang maraming tagumpay na nakuha ng mga puwersa ni Putin sa 2025 na magpapalala sa pinsala ng taon at may magsasabing mas walang saysay ito ngayon. Ang masasabi lang ni Syrskyi tungkol sa muling pag-atake ng Ukraine ay nagbubunga ng resulta ang mga taktikang ito. Habang binanggit niyang walang malaking tagumpay na nakamit ang Russia noong Enero. Hindi na madaling umatake ang Russia kahit kailan nila gusto. Laging napipilitan ang mga puwersang ito. Kaya mas maraming pagkalugi ang naidudulot ng Ukraine na pumipigil sa mga mananakop. Mas madalas ding nagtatagumpay ang Ukraine. Ang mga sundalo nito ay nananalo sa 70% ng mga pagkakataon kung saan sila ay nakikibahagi sa mga labanan gamit ang maliliit na armas laban sa mga puwersa ng Russia. Ang mga drone ng Ukraine ay malakas din ang presensya at nagawa nilang makapagtala ng napakaraming napatay na mahigit 3,000 at 1,000 sundalong Ruso na lahat ng mga pagkamatay na ito ay napatunayan. Sa Delta system ng Ukraine, pinapalakas ng Ukraine ang lakas at kalidad ng kanilang sundalo. Ipinakilala nila ang ika-6 na edisyon ng training program na nagpapalawig ng basic training ng sundalo sa 51 araw at nagbibigay ng 14 na araw na pag-aangkop. Mahalaga rito na ang bagong sundalo ng Ukraine ay handang lumaban. Samantalang ang recruit ng Russia ay kaunti lang ang training at basta na lang pinapadala sa panganib. Sa Russia, balak nitong ulitin ang mga pagkakamaling nagawa noong 2025. Inanunsyo ang isa pang opensiba ngayong tag-init na tila pagpapakitang gilas ni Putin para baguhin ang pananaw ng publiko sa kakayahan ng Russia. Ayon sa Institute for the Study of War, hindi kayang magsimula ng Russia ng bagong opensiba ngayong tag-init at tiyak na hindi ito kasing laki ng nabigong opensiba noong 2025. Ayon sa Institute, maaaring kulang ang reserbang puwersa ng militar ng Russia para maihanda ang opensiba at makamit ang mga layunin nito. Madalas sa Russia, paulit-ulit lang ang estratehiya ni Putin. Ipagsalpukan ang Russia sa Ukraine. Umaasang sa sunod na banggaan ay tuluyang bibigay ang Ukraine. Sa halip, dumudugo na ang mga tainga ng Russia at umaalingaw ang kanilang ulo at napahamak na nila ang kanilang sarili hanggang sa punto na ang Ukraine na mismo ang naglulunsad ng mas marami pang opensiba. Parang pampagana lang ang tatlong lihim na opensiba noong 2025. Ngayong taon, balak ng Ukraine na ipasubo kay Putin ang pangunahing putahe. Talo na ang Russia. Sobrang grabe na
Pati mga maneuver warfare tactics na tumulong sa kanila sa simula ng digmaan sa Ukraine ay hindi na rin nakakatulong. Wala nang tangke ang Russia at tapos na ang estilo ng digmaan ni Putin. Alamin pa sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para palagi kang update sa totoong nangyayari sa Ukraine.